ito po ay ating papaimbestigahan sapagkat base po sa aming pag-uusap ng ilang mga personnel ng Philippine Airlines, naobserbahan po namin na parang pangkaraniwan na sa kanila itong ganitong insidente. Napansin mo ba, Brother Matt? Yes ko. Parang normal na lang. wala ka man lang madinig na sorry po, pasensya po, at aayusin po. Wala, parang normal lang. Congressman Busita umalma sa Philippine Airline dahil umano mga idol sa bulok at mabagal na sistema nito. Dahil nga hindi na siya naka-attend sa kanyang event na pupuntahan sa Mindanao mga idol, sa Sultan Kudarat. Dahil na-delayed ang kanyang flight mga idol. Hindi magandang pangyayari yung ganito na alam mong ang dami naghihintay sa'yo sa event na pupuntahan mo. Sabay hindi ka makakadalo dahil sa nangyaring abirya dahil sa Philippine Airline mga idol. At talaga namang mga idol napag-alaman ng ating bida na parang normal na daw sa Philippine Airline ang laging delayed flight. At ito ang kanyang aksyonan sa Kongreso mga idol. Kaya tara, sabay-sabay nating panoorin. Pero bago yun, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Alright. Magandang araw ba sasabihin ko? May adlaw Hindi magandang araw kasi hindi maganda yung nangyari sa atin. Kami po ay mayroong event na dadaluhan saan tayo sa parte ng Mindanao? Sultan Kudarat po Sa Sultan Kudarat. Delayed po yung aming biyahe. Mula Manila to Cebu, Philippine Airlines connecting flight Cebu to Jensan, General Santos City. Ito namang ating mga kasama dito. Ang biyahe nyo ay Manila to Cebu, Cebu to Busuanga, Palawan. Oo, Cebu to Palawan. At ikaw naman? Manila, Cebu, Cebu to Davao. Ito ang problema po. Yung biyaheng Cebu to Jensan, Cebu to Palawan, Cebu to Davao, Philippine Airlines din, naiwanan kami. So, one company may problema talaga. Philippine Airlines to Philippine Airlines, no? So, malaking problema po ito. Parang yung problema ng kanilang flights, no? Yes, Brother Matt. Yes, boss. Di ba? Wala tayong kasalanan kung bakit na-delayed yung flight from Manila to Cebu. Pero what happened? Kami na papuntang Jensan, sila naman papuntang Palawan, meron din papuntang Davao, naiwanan din ang biyahe. So ito po, malinaw na malaking problema na siguro God's will na dapat mangyari ito sa akin, may experience para maimbestigahan po, mapaimbestigahan natin sa Kongreso itong Philippine Airlines. Ano po, malinaw na malinaw po, itong nangyaring ito ay walang kasalanan ang mga pasahero ng Philippine Airlines na katulad po namin. More than 1 hour po na na-delay ang aming travel from Manila to Cebu, Philippine Airlines. Kaya po naiwanan kami ng flight from Cebu to Jensan at may mga kasama po kami dito from Cebu to Palawan and from Cebu to Davao. Kaya kailangan po na maimbestigahan talaga ito. Malaking perwisyo ito para sa mga pasahero. Anong gagawin natin ngayon? Yung ating dapat dadaluhan na event, hindi tayo makakarating. Ang daming naghihintay sa atin, no? Mga local government officials at iba pa. Talagang ewan ko bakit ganito Philippine Airlines. Noong hindi pa tayo congressman, may naririnig na tayo, no? Kaya wala akong masabi. Kasi nung na-delay tayo ng 1 hour, hindi ako nag-aalala. Kasi supposedly ang ini-expect mo sila nang bahala sa adjustment. Yes, But unfortunately, pagdating mo dito, ganito ang problema. Ano to? Parang ano yun? Kanya-kanya ba? No? Walang coordination.
Grabe, grabe. Ang daming napiperwisyo ng may ito. Ikaw, brother, saan ang biyahe mo? Sir, papunta ako ng Gensan. Parehas tayo. Sir, magsasabit ako ng bidding documents. Nako, May yari ka. oras. May oras. May oras. So, itong kapatid natin, biktima rin ng sistema. Itong kapalpakan ng Philippine Airlines. Nakakalungkot po kasi wala pong biyahe ngayon ng PAL sa araw na to. Ita-transfer po tayo sa ibang Ito, airlines. magsasabit ng bidding. May target hour, may target na oras. So, ano yung ini-expect ninyong project cost doon sa ibibid nyo? Nasa around 50 million. Nasa around 50 million. Ay may procedure po dyan, may protocol. Ito, pag hindi nakasubmit doon sa cut-off time, definitely, disqualified na to. Ay tingnan po naman natin yung ginagawa ng PAL na ganito. So, talagang siguro maganda na rin na nadamay ako dito sa problema na ito, no? Para maimbestiga na ito sa Kongreso. Ay, katulad nito, mas malaki ang damage nito, no? Kung dadalo naman nating event, ang laki ng preparation, in-invite tayo. Nandun na po sila sa airport ngayon kung naghihintay Nandun na sila. Pero ito, mas mabigat. Na pwedeng manalo sila sa bidding, pero pwede silang ma-disqualify. Baka ngayon pa lang. Oo. Anong target time, brother? Ano rin po talaga, is tomorrow, pero advance party po kasi ako. Oo, Pero, ay. syempre talaga, is Tama. Malamang sa malamang, hindi ito aabot. Pasahero pag malit, hindi tanggapin. Yan ang problema. Tapos kung sila ang walang flight problema, ngayong araw. sorry, thank you lang. Oo. Pag tayo ang malit na 5 minutes, hindi ka na sasakay. Oh, isang business ko yan. Oo, kahapon, na-late tayo ng 10 minutes ko. na-late tayo ng 10 minutes. Apo. Pero nandiyan pa yung aeroplano, di ba? Ayaw na tayong pasakayin Hindi ko. tayo makasakay. Di ba? Pero ngayon naman, Na-delay sila ng na-delay almost sila 1 ng hour. more than 1 hour. More than 1 hour silang na-delay from Manila to Cebu. Ako, relax na kanina, Carlo, kasi ini-expect ko na nasa kanila ang problema. Hindi tayo mapiperwisyo ng ganito, ano? Pero nakakagulat. Problema nila, iniwanan tayo sa ere. Ang dami namin, marami kami po dito. Anyway, siguro maganda rin na na-experience natin to para maimbestigahan sa Kongreso na pangungunahan po ng ating chairman, Honorable Congressman Acop, Chairman ng Committee on Transportation. At maimbita natin ang DOTR and other concerned personalities and agencies para maimbestigahan ito. So doon po sa ating mga babayan na naghihintay sa akin sa Mindanao, particular yung mga local government officials at iba pa nating mga kaibigan na naghihintay, paumanhin po. Ito po ay hindi namin kontrolado. Biktima lamang po tayo ng sistema na maaring hindi pa na-address dito sa Philippine Airlines. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Approximately 10 hours later. Gusto ko lamang pong iparating sa ating mga kaibigan at mga kasama sa advokasya, lalong-lalo na po yung mga naghanda ng event sa Sultan Kudarat. Ngayon po ay nandito na kami sa Maynila na dito sa Ninoy Aquino International Airport naman, no? Terminal 2. Oh. Terminal 2. Mula sa Cebu, bumalik na po kami dito. At hindi na po kami tumuloy sa Sultan Kudarat. Hindi na po kami nagbiyahe kasi useless. Mapapagod lamang po kami. Hindi naman po kami makakarating sa inihanda ninyong event. At nalaman ko po na nakarating na sa management ng Philippine Airlines itong dinanas namin na kami po ay naiwan ng PAL, no? Doon po sa ngayon na makakapanood dito, ang nangyari po kanina, late ang aming flight dito sa Manila to Cebu. Yes, Sa sir. Philippine Airlines. Na-late po kami ng more than 1 hour. Unfortunately, pagdating po namin ng Manila, 1 hour. Ang 1 hour, 30 minutes. 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 30 minutes.
Cebu, yung connecting flight from Cebu to Jensan ay naiwanan po kami. Marami po kami. Maraming mga nagka-problema na may business appointments, may mga engagement, dadalo sa Christmas party, at iba pa. Yung isa po naming nakasama doon, siya po ang may-ari ng company. Merong Christmas party. Of course, siya yung magbibigay ng opening at dapat masasaya yung kanyang mga empleyado. Unfortunately, kasama po siya sa amin na hindi nakabiyahe. I think ito naman, Brother Matt, ay kung daw nagkakamali, parang papuntang Palawan or Davao. Yes po, tama po. Pero kapareho ang dinanas namin. Tama po kayo. Ano po? At ito po ay sa tulong po ng leadership ng House of Representatives at ng Chairman ng Committee on Transportation, Honorable Congressman Romeo Acop, ay ito po ay ating papaimbestigahan sapagkat base po sa aming pag-uusap ng ilang mga personnel ng Philippine Airlines, naobserbahan po namin na parang pangkaraniwan na sa kanila itong ganitong insidente. Napansin mo ba, Brother Matt? Yes ko. Opo. Parang normal na lang. wala ka man lang madinig na sorry po, pasensya po, at aayusin po. Wala, parang normal lang. Napansin mo, Brother Yes Matt? po. Ano? Yung relax na relax sila na parang pangkaraniwan na itong nangyayari. At Yes, po. napag-alaman din po natin na talaga palang ito ay madalas nangyayari na parang normal na sa kanila. Opo. Okay? So, okay lang sana kung tipo na uuwi ka lang sa probinsya, magbabakasyon, madelay ka lang, okay yon. Pero pag meron kang schedule na hinahabol, katulad nung naranasan natin, hindi acceptable to. Tama po. At parang ang nakita po natin, yung flight ng kanilang mga eroplano, parang kung ikukumpara mo sa ibang transportasyon, parang ang nangyari sa atin, Brother Matt, Yes ko. sumakay ka sa tricycle at nagpatid ka sa terminal ng bus, naiwanan ka, Opo. di sorry ka. Acceptable yon. Yes po. Kasi yung tricycle na sinakyan mo at yung bus company, wala silang kumbaga magkakaiba silang association or transport group. Kaya hindi mo pwedeng ma-blame. Tama po. Pero in this case, Philippine Airlines, sumakay ka, na-delay, hindi mo naman kasalanan, no? Wala naman sinisisi dito Ang punto lang, delayed more than 1 hour. Yes ko. So, ini-expect natin na pagdating natin ng Cebu, walang problema. Kasi coordination. Yes, dapat coordinated. Kaya parang ang nakikita mo, kanya-kanya sila. Yes ko. Parang hindi centralized yung management. Na Apo. supposedly, coordinated yan ang mabigat niyan, hindi lang naman tayo ang biktima sa ganitong sistema. At yun nga, balikan lang natin, idudulog natin ito sa leadership ng House of Representatives. At umaasa tayo sa sipag at galing ni Honorable Congressman Romeo Acop ng Committee on Transportation, siya po ang aming chairman, ay ito po ay mabibigyan agad ng attention. Hindi kaya bibigyan ng attention ay dahil si Congressman Busita ay nabiktima ng kanilang sistema. Hindi po ganon. Paglilinaw, bibigyan po natin ito ng attention sa tulong ng leadership and ng Committee on Transportation para yung iba nating mga kababayan ay huwag namang mabiktima dito para ma-correct. And in fairness naman, Brother Matt, sa management, Yes po. top management ng Philippine Airlines, ako po ay kumpiyansa at naniniwala na itong problemang ito ay maaring hindi nila alam. Sapagkat wala, Brother Matt, top management na papayag at babaliwalain na lamang ito. Kasi po talagang ito ay nakakaperwisyo, nakakapinsala sa ating mga kababayan. Ang mabigat pa nito, Brother Matt, kanina mayroon tayong kasabay na pasahero na pupunta ng Palawan Opo. at pupunta ng Davao yung iba. Tama po. So ang nakikita ko dyan,
karagdagang sisira ito sa ating mga Pilipino. Particular dito sa performance nitong ating airlines sa ating bansa. Kaya talagang hindi pwedeng baliwalain lamang ito. At yun nga, bilang isa sa kasapi ng House of Representatives, hindi ito pwedeng baliwalain. Hindi dahil ako ay isang member ng House of Representatives, hindi dahil ako ay member ay kailangan bigyan ito ng atensyon. Kailangan bigyan ito ng immediate attention sapagkat nakakaperwisyo sa ating mga kababayan na nabibiktima ng ganitong sistema. Nagbigay lamang po kami ng update para malaman po ninyo ano ba ang nangyari dito sa ating dinanas na travel dito sa papuntang Sultan Kudarat. Muli, sa mga kababayan, mga kaibigan, mga supporters at mga umasa na makakasama tayo ng kanilang inihandang event, paumanhin po